Hello guys! Good morning! Hello guys, good morning. Hello, good afternoon. Hey everyone, good evening. Welcome to our episode 4. And our topic for today is the book that had greatest impact on us, on each of us. So, sinong magsa-start? Ako na. Siguro sa ating apat, ako na siguro yung pinakamahaba ang naging journey sa pagbabasa ng anything. Puwedeng books, comics. Ako kasi bata pa lang ako, babasa na ako ng comics, yung mga ganyan. Eh, di ba ikaw Um, mahilig talaga magbasa? Di ba? oo, mahilig talaga ako magbasa. Siguro dahil yung tatay ko, ano siya, sinanay niya kami na magbasa kami lagi. Tapos nire-require niya pa nga kami magbasa ng dyaryo nung bata pa kami. Pero ako, Hmm. 'pag wala siya, 'pag magbabasa ako ng dyaryo siyempre hindi ko babasahin yung unahan. Pupunta ako dun sa mga comic strip at saka dun sa showbiz. Yun lang yung pinupuntahan ko. Tsaka ano, horoscope. Horoscope, oo. Ay, yun ang una kong bubuklatin, yung gitna 'di ba nandun yung horoscope, ta's ang susunod kong bubuklatin dun, eh, yung showbiz. Pangatlo, pinubuksan ko yun, paborito ko yun, in fairness naman paborito ko yun, yung editorial. Sa editorial meron kasi akong fina-follow na mga columns dun. So, binabasa ko naman talaga siya kapag may time ako magbasa ng dyaryo. Ang aking pagbabasa kasi nag-start yan, 6 years old pa lang ako, marunong na kasi ako magbasa. So, nung kinder, merong mama na nagpunta sa school. Tapos, alam mo yung mga nagtitinda ng mga adar na books, yung mga maninipis lang, parang pamphlet na book. So, nag-offer siya Mm. na kalimutan ko na magkano. So, parang bawat bata ano, allowed kayong bumili ng 2 books. Pero nakakatuwa yan, naalala ko before, ano parang kukuwentuhan ka muna nila din, 'di ba? Mm, Somehow, mm. parang alam mo yun, magsimula ng mag-imagine kasi medyo na-steer na nila yung ano ng story, tapos ayan na. Tsaka nila Oo, ilalabas ngayon, actually yan. Kung gusto niyong malaman kung anong oo. nangyari dun sa character. So Oo. ako, may pinili akong 2 book. So yung isang book ay yung Si Pagong at si Matching. Tapos yung pangalawa, yung Ang Alamat ng Lanzones. So parang 3 years ago, naalala ko na yun yung unang book talaga na nabasa ko. So gusto kong i-share yun dun sa mga kids. So naghanap ako ng baka meron pa akong mabibiling gano'n. So nakakatuwa naman, meron akong nakita. Pero ang nakakatawa ay, 'di ba dati maliliit lang siya, ganitong kaliit yung dumating sa bahay namin, 'di ba? Tapos sinearch ko kung meron silang mga adar na books, tapos nagkataon na meron siya nitong Alamat ng Lanzones, wala yung Si Pagong at si Matching. So, binili ko siya kasi hindi naman siya mahal, so okey lang naman. So, inorder ko, pero hindi ko alam na parang special printed pala siya na ganito kalaki. So yun, Para para sa mga matatanda yata yan, yung hindi na makakita ng mga letra. oo. So yun, nung nabasa ko siya dun ko na-realize na, ay masarap pala magbasa. From nun, tuloy-tuloy na yung ano, yung pagkagusto ko sa pagbabasa. Anything, kahit na yung mga short stories lang dun sa mga textbook sa school, yan. Bago mag-start ang school, 'pag nakuha ko na yung book ko, tapos ko na yun, tapos ko na yung books na may mga short stories, yung Tagalog tsaka yung English na textbooks. Basa ko na yun, pero wag mong asahan na sinagutan ko yung mga questionnaires, yung storyline yung binabasa ko dun. 'Di may reflection kasi sa dulo ano. Oo, 'di ba? May mga tanong yan na minsan, ano, homework mo pa yun, 'di ba? So, wag mo akong asahan sa gano'n. Babasahin ko lang yung story pero hindi ko yun sasagutan. Tapos, puwede bang ano, kasi dahil nga sa marami akong paborito na libro, marami akong i-she-share na book sana na Puwede puwede mo bang, kasi hindi ko naman nabasa yang ano, Alamat ng Lanzones. Alamat ng Lanzones, short version. Ganito, Sis. meron kasing synopsis, meron kasing puno na tumubo dun sa isang barangay. So, yung puno na yon hindi nila alam kung anong pangalan nung namunga siya, pero yung mga tao tinikman nila kasi siyempre curious sila, ano yung puno na yon. Nung tinikman nila, lason pala siya, kung maraming mga namatay.
Tapos merong isang mabait na diwata, dahil dun sa diwata naging edible na yung fruit, May lason. yung may Yeah, lason. it used to be Lanzones, Lasones. oo. Oo, dati siyang Oh, Lasones, eh. oo. Lasonless tapos Mm, naging lanson. Lasonful pa nung una. oo. Ngayon less. Ayun. So ano, tuloy ko pa ba? So, meron pa akong isang i-she-share na book na itong book na 'to, nagkaroon siya ng impact sa'kin dahil siguro at that time, tama yung time na binasa ko siya. Kasi itong book na 'to is parang coming of age na story. Naka-relate ako sa kanya kasi college ako nun, so coming of age, tungkol din siya sa magkakapatid na yung ano nila, yung dad sumali sa war tapos sila-sila lang magkakapatid dun sa bahay kasama nung mom nila. Parang naka-relate ako sa kanila dun sa magkakapatid. So, sinulat siya ni Louisa May Alcott. Siya Little ay Women. eto, hindi 'to yung original na book na nabasa ko, binili ko lang siya sa thrift store. Pero yun pa rin naman yung hindi ko lang alam kung anong edition 'to, 'di ba iba-ibang Actually, edition siya. kinuwento mo yata sa akin yan nung ano, nung nandun pa tayo sa long table tapos pinabasa mo yata sa akin. Ay, pinahiram ako ng book. Oo, parang pinahiram ko sa'yo yan. Oo. Tapos favorite ko si Jo March Mm. kasi parang naka-relate ako sa personality niya. Medyo parehas kami ng personality na alam mo yun, matigas ulo, tapos boyish na ano, alam mo yun, yung di nakikinig sa mga matatanda, yung ganyan. Hindi, So, tsaka medyo sa naka-relate ako sa panahon kanya. na yung setting niya 'di ba, parang yun yung panahon na yung mga babae wala pa mga gano'ng karapatan, 'di ba? Tapos Yes, hindi mm. sila free para mag-decide para sa sarili nila. Siya, yung character sa book na 'yan ay ano na siya, advance siya sa ano, sa panahon nila, Oo. 'di ba? Yes, oo. Parang kasi nung time na yun parang yung mga girls parang, tini-train sila para makapag-asawa, mag-anak. Pero si Jo March kasi parang iba yung path na gusto niyang simulan. Hmm. Parang gusto niyang maging author, gusto niyang alam mo yun, Parang Little Women maging pala. content, mm. Yung movie, 'di ba napanood niyo ba yung movie? Yeah, oo, yung movie eto din yun, based din siya dito sa book na yan. Pero mas maganda siyempre yung book kasi mas kumpleto, yun. So, ako kasi parang, meron akong ganong paniniwala. Hindi ikaw ang pumipili sa book, yung book ang pumipili sa'yo. May mga times na dumadating yung book na yun, parang eksakto kung kailan mo siya, parang kailangan, parang yung bang Nak nakakatakot naman 'yan. hindi hindi yung parang merong sariling Hindi yung personality yung book. Pero hindi yung parang ibig ko sabihin yung yung idea ko lilipad yung book tapos sa gabi, tapos ikaw, pupunta oo. sa ano mo, pupunta sa harapan ng ng bahay mo tapos magla-landing. So gano'n yung naiisip ko. Yung invitation para kay Harry Potter. Oo, parang gano'n. Anyway, meron pa akong isa pero ito kasi yung pinaka-favorite ko. Pero meron isang book, ito yung binabasa ko currently, hindi ko pa siya natatapos. Pero dahil kahit hindi ko pa siya natatapos, feeling ko deserve pa rin niya na i-consider ko na isa dun sa mga book na favorite ko. 'Tong book na 'to, wala akong idea sa kanya na may book na ganito. Nagkataon lang na meron akong napanood na video, yung author niya ano, nag-book reading siya. Siguro after ilang months na-launch yung book niya. So nagkaroon ng book reading, yun ang napanood ko, nagbo-book reading siya. Tapos nung napanood ko pa lang yung parang ilang isang paragraph lang ata yung binasa niya. As in naiyak talaga ako sa kanya. So ano siya, sinulat siya ni Patricia Evangelista, locally, um, locally Ano published na yun, book siya. Nakakaintriga yung title niya. ano siya? Yeah, Some People Need Kim. Journey siya ng Rappler. So ang story ng book na 'to, isa siyang nonfiction, so
yung mga story na 'to ay mga real events. Ito yung mga, victim ng expedition. Pero yung pagkakasulat kasi dahil nga si Patricia Evangelista ay isa siyang journalist, so siya yung mga na-deploy dun sa mga kinover niya yung mga stories na 'to. Pero the way na sinulat yung stories dito is hindi parang yung nababasa mo sa diaryo. So, um, pinesent niya yung mga tao na 'to, yung mga naging victims na 'to as human, as yung nanay, as anak, as tatay, yung mga gano'n. So, makikita mo yung Yung other background side. background nila. Oo. Ang gusto ko pa sa kanya is ang ganda ng pagkakasulat niya na parang ano, na parang habang binabasa mo siya, parang feeling mo nandun ka sa scene. Very descriptive yung pagkakasulat. Parang kung merong kung pinakasal mo yung creative writing at saka journalism, eto yung anak nila, ang ganda. Pero So, parang every chapter hindi maiiyak ka. yan um, big controversial yung book na yan. Oo, controversial yung book na 'yan. Dadaanan Hindi ko kasi mamaya ang sa National It's worth Bookstore. reading. malungkot yan pero nakakatuwa dahil eye-opener siya, 'di ba? Yes, oo, tama ka diyan. Tuloy lang, tuloy lang. Meron na ito, last na 'tong gusto kong i-share. Itong book na 'to is Pangilan na yan? pang-apat. Dami ko 'no? Oo nga, eh. Pero Hindi kasi ito parang feeling ko, proud ako sa'yo na nakapili ka kasi feeling ko yeah. dami-dami mo pa. Ang Feeling ko dami-dami mo sa nahihirapan list. ka. Oo, nahirap siya Nahirapan ako. Honestly nahirapan ako kasi gusto ko sanang i-share yung mga gusto ko ring ipabasa sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko na mga book. Etong book na 'to siguro kung ira-rank ko lahat ng books na gusto kong ipasa, eto yung ira-rank na number 1 ko. So ito, random ko lang siya nakita sa ano nga pangalan nung bookstore sa Greenbelt 5? Yung Audible? dun sa 'pag nag-walkway ka papuntang Power Box ba yun? O yun, sa Oo, Power Box. Power So, Box. randomly ko lang siya na nakita dun. Kasi ako kasi 'pag nagtatambay ako dun, hindi ako tumitingin kung ano ba siya, kung romance ba siya, self-help, kung spiritual ba siya, or yung sci-fi, basta hindi ako tumitingin ng category, basta ina-aisle-aisle ko lang siya dun. Tapos hindi ako tumitingin sa author. So, kung ano lang yung magkaroon ako ng interest. 'Pag binasa ko na siya, bibilhin ko na siya 'pag nakita ko na yung likod. So ito, isa 'to sa mga book na hindi ko kilala yung author at all. Pero, parang naintriga ako dun sa plot nung story niya. Ang title ng book is The Shack. I'm not sure kung Shack? nabasa niyo na siya. The Shack, oo. Never heard. 'Di ba, Saan? sinulat siya ni W.M. Paul Young. So ang story niya, ito novel talaga. So, yung story niya is may isang lalaki, ang pangalan niya si, Mackenzie. So, Mac ang nickname niya. So, si Mac ay isang tatay na meron siyang 6 na anak. Yung bunso niyang anak ay nawala. So, 4, 5 years old yata yung anak niya. Nawala yung anak niya, and then inabduct yon ng isang masamang tao. At yung hindi na-recover yung body nung anak niya, pero, ang nakita lang yung damit nung anak niya sa isang shack na Yeah, The Shack. Ano ba may dugo. yung shack, So, yung parang kubo? ano siyang shed na parang maliit na kubo ba, parang gano'n, maliit na kubo, Oo. parang gano'n. So yun, dun nakita yung damit ng anak niya na may blood. So they assume na siyempre patay na yung bata, pero hindi na nila na-recover yung body. Hindi yun yung background lang ni Mac, wala siya sa story. So si Mac ay ano siya, siyempre naapektuhan yung buong family niya, yung wife niya, tsaka yung iba niyang mga anak. So ano siya, depressed si Mac. One day, meron siyang na-receive na letter. So, yung letter ay
ini-invite siya na pumunta dun sa isang shack. Ito yung may address, tapos ito yung address ng shack. Tapos ang naka-sign dun sa letter, si God. So dun tatakbo yung story. Na? Alam mo na, Si God yung nag-invite sa kanya pumunta sa dun sa alam mo, shack. di nare-remind lang ako, babe, dun sa Mm. ah, parang feeling ko pinipilit mo kong basahin nung nung pa tayo sa long table. Tuesdays with Maury. Ah, Oo, oo, five, oo, five, oo. five people. 5 people you meet in heaven, oo. 5 Sabi, people you meet in heaven. sabi ko, "Tingnan mo to, walang yato, pinapaiyak ako." Parang ganun, talaga naman, sobra talaga, ganyan ba yan? Yung parang, ganun ba yung kwento niyan? Siguro mas i-consider mo siya na parang spiritual na book. Kasi pagdating kasi niya dun sa shack, nandun talaga si God. Siya yung mag-open ng door tapos makakausap niya, as in, nandun tatakbo yung story, paano sila mag-uusap ni God. So maganda siya, siguro kung religious ka, siguro mas lalalim yung yung relationship mo kay God. Kung hindi ka naman gano'n ka-religious, Catholic ako, hindi naman ako masyadong religious na tao. Parang 'di ba tayong lahat naman kahit hindi naman tayo religious, parang meron tayong question about him. Pero 'di ba nabanggit mo parang, talagang dun sa yung story mag-uumpisa na pumasok siya sa shack tapos si God talaga yung nandun. Siguro Mhm, yun yung, mhm. the way na makaka-relate yung mga tao kasi itinatanong niya doon kung ano yung ibang tanong ng mga tao. Yes, Kumbaga kung ano yung oo, parang kung sakaling makakausap mo nga siya, ah, yung mhm. gusto mong itanong, parang nilagay niya sa book niya. Yun ang nai-imagine kong, Yung gano'n, oo, ito. gano'n yung tatakbo ng story and eventually kasi nga 'di ba si Mac meron siyang pinagdadaanan. So, Mm. parang niya ire-reconcile kasi religious kasi siyang tao yung si Mac. So, paano mo ire-reconcile yung yung relationship mo sa Diyos na may pinagdadaanan siya? Alam mo, Maganda, ayaw, maganda, maganda. parang ayoko na nga siyang basahin kasi feeling ko hindi ko talaga. Sabi Oo, mo kasi lang hindi siya yan, Celine. Tapos, ano kasi niya parang papakinggan ko na lang parang kaya pag parang pag may mga part na naku, parang maiiyak ako dito, parang kailangan sa gabi ko yung gano'n, tipong gano'n. I'm sure, Celine, maganda ganyan din ang sinabi mo nung naman. pinabasa ka ni Bey before ng mga books. Pero lahat naman yun natapos mo. And after that, 'di Ay ba, hindi, shine-share mo spike, din. 'Di ba parang gano'n din, 'di ba? parang reception ko sa pilitan. Hindi kasi, Hindi naman, dadaling, busya. siyempre mahihiya ka na kasi dinala niya pa, tapos galing pa siya ng malayong probinsya ng, 'di ba? Ang dami niya pang dalang book. Tapos wala man lang, Oo, ilalapag niya dun sa long table tapos wala man lang hihiram. Nakakatawa din kayo 'no, yung love and hate relationship yung dalawa. oo, 'di ba 'no? Kaya nga sabi ko, ayaw-ayaw lang yan si Celine, pero mamaya-maya makapasok na yan sa bookstore, "Uy, ito yung sinasabi ni Bey." Oo, ta's kukunin Di naman niya Alam mo naman, Mm. wala na akong mga nabasa pagkatapos nun, nung time na wala na ako sa long table. Pero ang dami-dami kong nabasa nung 4 years ako nandun. Parang ang dami-dami kong nabasa. Hey, thanks to Bey. Oo, 'di ba? Tsaka yung mga iba pang nagpapahiram ng books. Um, I think si Bey naman talaga yung talagang wide reader 'no. Parang may gano'n silang kapag full na full sila, parang gustong-gusto nilang i-share. Kasi gano'n din yung mga friends ko, Mm. gano'n din ako, Oo, gano'ng way din ako actually nakakabasa ng book. Yung parang hindi sobrang parang, saya nila, bibigyan ka, oo, alam ko na. Pati kasi yung 'di ba yung kaninang nakuwento niya about yung galing sa Adarna Publishing House na pumupunta sa mga schools. Mhm. Somehow nakuha din ni Bey yun. Yung kukuwentuhan ka niya muna ng konti. yung sales track.
Oo, 'Di ba? tama. Tapos ang galing Yes. pa naman niya mag-deliver ng story na may iaabot nila sa'yo yung book. Oo. Kasi yan. Ay, alam mo maganda, ang mas maganda, yung sister ko yung nag-suggest nun. Instead na bumili ka ng book, pumunta ka na lang sa library. Kasi mafo-force ka na matapos mo yung book kasi parang 2-3 weeks lang kailangan mo ng isoli yung book mo, 'di ba? So, Isole. mas maganda siya. Oo. Mas matipid pa kasi magme-member ka lang naman sa kanya, Oo. 'di ba? Sabagay dito naman madami rin library. So, So, ako na lang yung next. Sige, kasi parang related din sa kumbaga taong library din ako nung bata. Naku. Pero more of ako kasi dahil hindi ako binibili ng libro or mga textbooks ganyan. So, napipilitan akong pumunta sa library parang. Pero dahil nandun ka na, kunyari tapos ka na, parang ayoko pang umuwi or hindi pa time para umuwi. Abot kamay mo lang yung mga libro. So, naiengganyo mhm, tuloy ako na kumuha ng ibang libro at magbasa for kung ano lang. So, hindi naman ako nagbabasa nun ng mga kwento-kwento. Nag-a-advance reading ang subject. So, may Ikaw tawag na, sa may pagka, ah, napaka-weirdo. Parang feeling ko lang kasi parang kunyari sa science, tapos very studious ka kasi. merong kaming merong part sa textbook na nakukulangan ako. Sabi ko, "Oh my ano pa yung further explanation para bakit nangyayari yung gano'n, ganyan." So, naghahanap ako ng book na tungkol doon na para mas maano pa yung gusto ko yung understanding ko full. hmm, 'Di ba masyadong condense yung minsan yung nasa textbook. Kasi hindi naman yun yung main na Pero kapag interested kasi ako, 'pag na-pick yung interest ko, gusto ko hmm, pang magbasa. So nung bata rin kasi ako, nung binabasa ko, it's yung hmm, hmm, children's encyclopedia. Pero more of yung mga kwento-kwento, tapos may mga drawing. Pero madalas din nagbabasa din ako ng hmm, kung ano-anong article. So parang inahasa ko rin kung yung comprehension ba, dun ako na kailangan mm, maintindihan ko. So kahit ilang beses ko basahin, kunyari yung mga topic na beyond sa ganong age na bata, gusto ko siyang mm. basahin. Tapos ganyan. Tapos dun ako nag-umpisa. And ngayon, hindi na ako nagbabasa. Sabi ko nga, ngayon kasi, ang binabasa ko, tungkol sa trabaho. Pero ganun pa rin ako, yung Mhm, kapag may hindi ako alam, magre-research pa rin ako. 'Pag naku-curious ako on something, tapos mhm, ire-research, yung natutunan ko nung bata ako, yun pa rin yung ginagawa ko ngayon. So hmm, ang book na talagang, um, napakaganda ng impact sa'kin, yung yung Seven Habits of Highly Effective People. So yung kasing Seven Habits, isa siyang subject nun sa MBA nung nag-take ako ng masters. So isang lang siya, isang subject. Yung book kasi ginagamit siya para sa leadership training, ganyan-ganyan. Pwede mo rin siyang gamitin sa business. It's more of yung thinking yung binabago niya. So, Ito ba yun? dahil yes, meron pa nga siyang version na pang teenager, 'di ba? Tsaka pang mga bata. Ah, which is ang dami ko natutunan. Tapos 'pag shine-share ko sa mga pamangkin ko, parang laging nila, ang impression nila, "Ay, grabe naman." Parang ang wais-wais, parang ang wise-wise ko. mhm, Pero mhm, totoo niyan, natutunan ko lang yun dun sa books.
So, 'pag minsan yung parang yung sinasabi ko na sa kanila na, "Dapat lagi kayong ganito, ganyan, ganyan." So, ang paborito kong natutunan ko dun sa book, ah, so hindi ko naman iaano yung sasabihin yung lahat ng 7 habits. Kasi parang yung iba medyo common naman na siya yung like yung be proactive, 'di ba? So, lagi namang sinasabi yung mga ganyan. Ang ang minsan na shinare ko sa pamangkin ko ay yung, um, begin with the end in mind. Gustong-gusto ko yun kasi Mhm. yung ang ano niya, ang 'pag sa akin nun, sasabihin ko sa mga pamangkin ko na, um, "Ano bang balak mo?" So, parang yun yung ano mo, yung parang yun yung end. Tapos ano yung dapat mong gawin before that para ma-achieve mo yun. Kasi minsan parang Mhm. nawawala tayo sa parang meron kang goalpost, meron ka dapat na tinitignan na ano. So, parang dun ko siya naano kasi yung mga pamangkin ko na parang 'di ba 'pag mga bata kasi, kung ano-anong ginagawa, kunyari naglalakwat siya, yung mga ganyan-ganyan. So, ginagawa ko Mhm. rin naman siya dati pero hindi naman madalas. 'Pag madalas kasi parang naano ka na, na nala puwede kang Wait. bad crowd na pala yung mga kasama mo, hindi mo napapansin, yung tipong gano'n. So, parang lagi ko silang pinagsasabihan na kung hindi ka magre-review, kung maggagala ka lang, ay malamang talaga mababa talaga yung grade mo. Kasi hindi ka nag-aral, eh. So, madami akong ganyan. So, parang ano, sabi ko ang dami-dami kasi nung habits, 'di ba 7 habits yun, tapos ang dami-dami pang concepts na Mhm. lagi akong merong nahuhugot mula dun sa natutunan ko sa 7 habits na pang ano, pangangaral para sa pamangkin ko. Tapos meron pa akong natutunan na parang kapag nag-aaway, yung bibigyan ka ng meron kasing tinatawag na ano, parang totem. Na Mhm. kung sino yung bibigay mo yung kunyari itong labis, bibigay mo sa kausap mo. Tas yung kausap Hmm. mo na kung sino yung may hawak nung object na yun, Hmm. siya lang yung may karapatang magsalita. So, napipilitan ka tapos ikaw na kausap, makikinig ka lang. Ginagawa ko yun sa mga pamangkin ko. Kasi kung hindi sila nakikinig, so parang ginagawa ko lang siyang ano, so alam na nila ngayon na dun ko lang natutunan sa isang libro. So, alam na nila, aware na sila dun sa book na 'yan? Parang parang pahapyaw ko na naman sinabi sa kanila na ano, pero ini ewan ko nga, parang siguro mga more than 50% ng mga pangangaral ko ay galing lang yun sa book. Alam mo ba recommended din ito ni ano, ni Tony Gonzaga, one of the books na Tony Oo, kasi Gonzaga. nga ano nga, parang kasi yung mga pamangkin ko, parang kapag sinabi ko na, "Ay yan, basahin mo yung ganyan." Wala akong pa-sales talk ni katulad ni Bey. Hindi nga yung At least parang ano, yung isa kong pamangkin yung ang inaano niya sa'kin, um, tinatanong niya sa'kin yung mga tinatanong nila sa interview, kasi nag-i-interview siya Mhm. ng mga candidates, tapos sa work. Tapos yung sinasampulan niya ako na, "Ano magiging sagot mo 'pag tinanong ka ng ganito, ganyan?" So, ano yun, ina ina-applyan ako ng mga psychological ano, sabi ko, babagsak talaga ako diyan kasi parang parang ano, nakakainis yung tanong, yung tipong gano'n. Gano'n yung mga reaksyon ko. So, parang napakaganda na, um, 'pag may natutunan tayo na na bago, either Mhm. na-share din lang sa'yo or
ah, sa binasa mo nga na books, napakaganda kung mashi-share mo din siya sa iba, 'di ba? Agree. Tama. Yeah. Tama. Yun naman yan si Bey, yung parang sapilitan, yung parang gano'n. Sales talk ang tawag dun. Yes. Siguro may commission siya dun. Pero kasi you'll never know. Oo. Ang isang, I recall yung nabanggit kanina ni BA. Although, parang kasi ang dating kay Celine yung parang ang books ay dumadating bigla, as in parang nahuhulog, biglang nag-a-appear. Pero yung nakaka-relate ako yung puwedeng nasa parang natitiyempohan niya yung, kung ano yung puwedeng may pinagdadaanan ka or parang kung ano lang yung ding life stage mo. Puwede kasing nandun din naman yung kaya yung interest mo nandoon, eh, 'di ba? Pero, Mhm. kaya maganda talaga yung shine-share. Hindi mo alam baka alam mo yon na kung hindi man yung book na mabasa nila, pero yung parang sharing mo, yung sales talk muna na umpisa ni Bey, baka somehow parang swak pala dun sa timing kung ano naman yung pinagdadaanan nung pinagse-sharan mo, 'di ba? Oo. So, agree. Mhm. Ang laking bagay na kaya yung mga pamangkin ni Celine, I'm sure naging ano lang natin 'to laughing matter, pero I'm sure, isang araw mababalikan nila yung mga shinare mo sa kanilang, one of the 7 habits, 'di ba? Masaya na ako kung may natutunan man silang kahit isang piraso. Siyempre naman, I'm Oo. sure. Ikaw naman, Queen. Yung sa'kin hindi siguro gano'n kadaming books 'no, pero parang yung sa stage ng life, parang appropriate dun sa kung, anong stage. Nung bata ako, walang gano'ng, parang, influence na sobrang nagbabasa. Same to, Bey, si Papa, siya yung very ano sa newspaper. Kasi mahilig naman siyang mag-ano ng crossword puzzle. So, yun yung isang, somehow, influence na rin ng reading. Pero meron akong naalala yung nung yung bata, yung parang hardbound na book, eh. Ang title niya, Life and Leisure. Sabi ko nga para kasing inaantok ako 'pag yung sobrang puro text. Feeling ko kasi visual na tao ako, parang, hindi ko kaya yung sobrang haba talaga na babasahin na ganyan. Tapos ang laman kasi niya, dahil Life and Leisure, parang sort of ano lang, may sports, may music, may parang drawing-drawing. Dun ko nga yata naunang maano yun yung origami, yung parang gano'n. Hindi Hmm. kasi kami yung talagang encyclopedia kagaya hindi gano'n, eh. Pero hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung Life and Leisure na yun. And for this episode, na-curious lang ako. I have to check kung naaalala ko nga ba ng tama yung pangalan ng book. Surprisingly, may ibinebenta pang gano'n. Nakakaaliw naman. Wow! Siyempre adolescent ibang stage naman. Para akong hindi rin ako bumibili ng books. So, ito naman yung time na, siyempre may crush, yun yung gano'n na stage naman. Andiyan naman yung nanghihiram ka ng, Sweet Valley. Meron kasi yung Sweet Valley High, Sweet Valley Dreams, parang gano'n. Iba-iba pa Ang pala yun. influence walking through life, eh. Kumbaga nandun ako sa stage na yun. Ang ano ko dun, somehow naiintindihan mo na normal yung mga nakikita mo or yung nararamdaman mo, yun naman yun. Yun naman yung makukuha mo dun sa books. Parang kasama mo siyang tumatanda or pinagdadaanan yung adolescent stage, yung kilig-kilig stage, Mhm. ganyan. Ayan, so yun. Para kasing yung book sa akin talaga parang yung nabanggit din ni Celine kanina, parang yung kapag naku-curious ka. So, ah, nung working naman ako, hindi actually books. Kung naalala niyo sa long table, siyempre dun sa ano ng mga bossing, dun dine-deliver kasi yung mga broadsheets. Hindi na 'to yung tabloid na may mga ano. So, newspapers. Feeling mo kasi dun, Mhm. mas intellectual kapag nagbabasa ka ng business section. Kahit nagpapanggap lang naman talaga ako. Hindi, pero ang Yun na point pala yung binabasa ngayon, eh, ni Queen. okay, Oo. pero ang point dun yung parang, wala lang feeling mo kasi, nasa corporate world ka ganyan, so parang
parang feeling mo yun yung in. Dapat talaga nakakabasa ka ng business section. And then, going to married life naman, eh syempre diyan na ako bumibili ng pregnancy books. I think, hindi kasi ako magaling na cook, pero parang may cookbook ako eh. Kumbaga kasi, yun yung Nagagamit mo ba siya? sure. So, yung isang proof lang talaga na hindi ko kaya yung as in novel. Siguro, nagta-try ako before, but talagang nakakatulugan ko siya, no? So, medyo mas ano talaga sa akin. Actually, syempre kasama before, yung adolescent, hindi ko nabanggit. So, kasama dun yung mga lifestyle magazine. Syempre yung showbiz. More of magazine. Hindi talaga yung sobrang hahabang ano. Pero itong, sabi ko nga, siguro isang patunay na hindi ako sobrang ano na ng pagbabasa. Ah, don't get me wrong, I believe sa power talaga ng reading, and in-ensure ko na yung magiging anak ko din, alam mo yon, babasahan ko rin sila ng bedtime stories. Kumbaga, yung mai-ignite yung ano nila ng pagbabasa. So I think na sana, hopefully, kasi sila naman nagbabasa. So hopefully na ano ko naman sa Mhm. kanila yon kahit hindi ako ganun ka-wide reader. Pero ito yung isang ano, patunay na hindi talaga ako sobrang ano sa pagbabasa. Last year, actually nag-anniversary siya. Kasi last year, meron kaming event, um, Mhm. in-invite namin si Brother Aaron Gogna. Medyo religious yung ano ni Aaron eh. So, Yes. syempre, kapag nandun ka kasi, syempre nadadala ka, nag-talk kasi siya. And then after doon Mhm. may dala siyang several books niya. Shinare lang naman niya, sabi niya kung gusto, kung meron din may interest 'no. Siguro sobrang na-move ako nung time na yun. Ayan, at anniversary na nga 'di ba? Ganito lang siya actually kanipis. Ayan, ang liit-liit, ang nipis-nipis. Yung mga Ah, ganyan, yung kay Bo 'Di Sanchez. ba? Parang gano'n. Tapos, Oo. Parehas sila pero ni Bo, eh. medyo Ikaw gano'n. ikaw rin yata yun, Bey. Mm. Oh, 'di ba? Si Bey Nag-introduce talaga sa'kin kay ano, kaya Kay kay Bo, kay oo, Bo, oo. si Aaron Hmm, tsaka Yes. si Bo. ayan. So, So ito, sa 'di ba kanina binigyan ko kayo ng life ano ko ng books, eh, kasama yung Mhm. kumbaga stages of life ko. So ngayon naman, since medyo growing naman yung mga, bata, parang ito naman ngayon yung kumbaga naka-touch. Kasi ito naman yung lasting gifts, ang laman nito, parang more of parenting. Parang, um, ang gusto ko ditong part, may tinatawag siyang kumbaga parang stages mo din as, a parent. Kung ano lang ba yung parang, ah, kumbaga parang anong amount lang ba ng guidance or yung ng pangingialam, anong ay level ba, oo. parang gano'n, 'yon. So may tinatawag siya dito na sa stages din, parang hats. Kapag daw, from yung birth hanggang parang mga, elementary, you have to wear Mhm. your controlling hat. Kasi siyempre Okey. naman, wala pang gano'ng decision making yung gano'ng age. So talagang 'yan yung, Mhm. kailangan mong very firm, i-ano sa kanila yung kasi diyan talaga yung ano ng values, eh. At ikaw pa talaga yung Mhm. magbibigay. Actually, puwedeng may iba silang influence lalo na ngayon 'di ba may mga tablet, ang dami na puwedeng mag-infuse ng ano, pero dapat 'yan yung controlling. Kasi dapat 'yan yung very ano mo yung strong na ikaw yung masusunod kasi 'yan yung huhubugin mo pa lang yung values nila. So Yes, that's your yes. controlling hat. Hmm, So, ang susunod naman daw, nasa adolescent, 'yan na yung nabanggit kanina ni Celine. Nasa ganyang stage, Mm. bakit ba hindi natin siya na masyadong maintindihan? Kasi yun yung at saka stage na hinahanap hindi din na nila sila yung nag-o-open up. So, 'yan. Kasi Mhm, hinahanap din nila mm. yung sarili nila sa ganyang stage. So, ang kailangan tanggalin mo daw si controlling hat, isuot mo ngayon si coach hat. Kasi yung coach, hindi ka na sobrang sinasabi mo lahat. Pero hindi ibig sabihin na, kumbaga ikaw parang nasa sideline, parang yun yung term niya, nasa sideline ka kasi coach ka, eh.
At this point, Mhm. tina-try mo ng, yung i-discover nila yung sarili nila. Yung, i-try nila na, kung ito yung gagawin nilang pipiliin nila, ito yung magiging, consequence. Parang gano'n na yung way mo ng pagtuturo sa kanila sa ganitong stage. Sabi dito natawa lang ako, mai-share ko lang meron siya dun na, utang na loob mga mommies, hindi siyempre hindi this is my way of saying it. Utang na loob lalo na kayong mga mommies, sa ganitong stage, huwag kayong a-attend ng, intrams nung mga anak niyo lalo na ng lalaki tapos may dala-dala kayong can ng powder, pupulbusan niyo sila ng Ginawa mo ba siya? close to that. Pinupulbusan niya pa rin si bunso Parang niya. one time ata, although hindi pa naman siya yung super, parang gano'ng adolescent, coming to that ano, na do'n ko kumbaga do'n din ko na-realize, parang nilalagyan ko yata siya ng sunblock kasi maglalaro siya ng tennis anyway. Close na do'n, 'di ba? Pero, papunta pa lang naman siyang adolescent stage. Yung sabi kasi nila, ito daw yung stage na dati kasi nung, elementary, ang ikakasama ng loob sa'yo ng mga 'yan 'pag hindi ka attend ng recital, alam mo 'yun, yung mga program sa school, yun yung Mhm, maiiyak mm. sila. Pero ito daw kasing stage ng adolescent, parang mahihiya na sila. Siguro I don't think siguro dun sa iba, ito yung parang 'pag mo sila, parang parang ayaw nila sa public, parang gano'n. Yun na Mhm. yung so, actually ang isang, parang nakakatuwang ano lang dun, 'pag sinabi ba sa'yo ng anak mo na huwag kang pumunta halimbawa sa intrams or kung kasi ang ano dun, ang term niya talaga dun, "Don't you dare come." Siya dati iiyak-iyak sila. Tapos elementary iiyak sila, 'di ba? And then, kapag nag-start na silang magtrabaho, tatanggalin mo si, coach hat, papalitan mo ng parang consultant hat. So, medyo ibang level na lalo ito. Kasi ang kaibahan naman daw nun, kasi yung coach talagang nagsasalita ka pa, 'di ba? Parang titingnan mo sila, hindi ka na sobrang controlling, hinahayaan mo silang mag-decide. Pero 'pag may nakita kang medyo gumaganyan ng konti, 'di ba magsasalita ka kasi coach ka. Pagdating ng consultant, may trabaho na sila niyan, eh. Ah, hanggang sa may asawa na mag-aasawa rin sila. So ito daw Mhm. yung kapag hindi ka naka-recover, hindi mo natanggal yung coach hat or kahit yung controlling hat, dun na raw yung conflict. Na yung Kasi dito na nangingialam ka pa sa ayan desisyon na, niya. ayan na. Dito na raw Mm. nangyayari yung, yung mga in-laws, ayan na may clash. Kasi wala ka na dun sa ibang alam mo yun, you should be wearing the consultant hat, but you're still wearing yung yung controlling and, Controlling. coach hat. Oo. Ang sabi niya, ang description niya dun sa, consultant, you should talk when you are asked. You should give parang help Ay, kung yun nga, yung kung parang kailangan. ano, oo, yung sa Hindi Seven puwedeng Habits. mangialam. Oh, yung makikinig, makikinig. Oo, Eh, ayan. may time ka para makinig at magsalita. So, kung makikinig ka lang, maintindihan mo, 'di ba? Although ang kagandahan naman, ako tita lang ako. So, parang kung nag-misbehave, babalik ko na lang. Ibabalik ko na. Which is true, gano'n naman talaga yung mga titas ano, 'pag Hindi, yung pero mahirap na, ang isosoli na nila. pero ang kagandahan, um, parang consultant din pala mga tita. Yung buong community ang magpapalaki sa mga kabataan, 'di ba? So, parang yung Oh, ang sabi nga daw, ang mga kailangan yung mga titas daw ay guidance sa mga tita. oo, ang mga titas daw ay mga mommies pero cooler ones. True. Kailangan yung mga kabataan din yung meron silang mapupuntahan kung ganito yung problema nila, may mapupuntahan sila kung ganito yung problema. Mhm. So, parang pressure 'yan sa katulad sa inyo Queen tsaka Mutya, yung mga Bey, yung mga parents, 'di ba? Ang sorry nakalimutan kita.
yung Kalimutan mo. na dapat yung i-go-grow niyo rin yung adult na kumbaga mga kaibigan niyo na adults, 'di ba? Mga Hmm, ninong, ninang, i-maintain mo yung magandang relationship with yung parents mo, para sa mga lolo't lola mhm. ng mga anak mo, ganyan. Kasi Mm, mm. kailangan sila ng mga bata, 'di ba? Yes, that's true. True, Mm. oo, agree, So, 'Di ba, agree. it kaya takes a village daw to raise a mm, child. Ay naku, sobrang totoo. sana lang lahat ng parents katulad, katulad mo Queen na nagbabasa ng mga ganyan. Kasi or open sa ideas ng parenting ng ibang tao. Kasi not necessarily Mhm. naman na siyempre Hmm. mag-a-agree ka sa lahat ng sinasabi ng Oo, isang book. oo. Yes. Pero Yes, yes, yes. yung open ka sa, um, ideas na, ah, Ng iba, baka oo, oo. na siguro nga na may ano yan, may logic or may ano, may merit. So, parang Mhm. na ano ka rin, nai-improve ka din, 'di ba? Siguro ano, yung mga parents kasi ngayon siguro dahil mas, marami na silang sources ng information, kaya mas open na ngayon yung mga new breeds ng mga parents. Unlike nung before, kaya sila mako-consider natin na parang mas closed sila kasi parang limited lang naman yung mga information, ang makukuha lang naman nilang parenting Oo, tips at guides galing din dun sa parents nila. So, paano oo. sila pinalaki ng mga parents nila, ganun lang din nila i-apply. Unlike ngayon na parang mas marami tayong source ng, information, ng guides, mga mas mas Oo, mas kasi dati connected yung parang mga hindi parents. mo malalaman yung mga ibang bagay kung hindi ka naman nag-therapy, Mhm, 'di ba? Mm, mm, So yeah. mm. yung mga ganyan, parang kung hindi ka naman nag-counseling, hindi mo malalaman yun. Yeah. Pero kung dahil nga ngayon meron ng mga books, 'di ba? Pero alam mo, agree ako dun sa ano, dun sa yung mga nung teenager ka pa magbabasa ka nung yung mga pocketbooks na mga gano'n. Kasi pinagdaanan ko din siya nun na parang masarap magbasa nung siyempre yun yung stage mo na marami kang crush, kinikilig-kilig ka. So, 'pag nagbabasa ka ng pocketbook parang nagkakaroon ka ng ano, nava-validate yung feelings mo na, "Ay, ito pala talaga yung kilig." Kasi nababasa mo siya sa book, eh, 'di ba? True, Hmm, true. Kasi Mm, naiisip ko, feeling ko lang, very ano yung mental health. mhm. Somehow yung books 'pag nandun ka sa, parang sa stage na yun tapos may nababasa ka, parang somehow tama, you got yung correct term, nava-validate yung feelings mo. Kaya parang Mhm. nakaka-strong ng mental health and emotional ano Oo. din, emotional health, 'di ba? Parang, kaya ang laking bagay Oo, kanina pa, eh. ikaw na. When it comes to dun sa parenting, sa palagay, there's no perfect formula for every kids, for every generation. Kasi talagang magkakaiba sila, eh. So, papasok talaga dun na it takes a village to raise a child. Kasi magkakaiba sila. So, kung halimbawa hindi hindi ma-meet yung hinahanap nitong child na 'to sa parents niya, may tita, may yun lang, lagi lang ipagdasal na sana tama yung mapuntahan nung anak. So, when Hmm, it comes din sa halimbawa, 'di ba kami, ah, coordinator kami ng isang youth organization sa simbahan. Nagtataka si husband, sabi niya sa akin, minsan nakaka-guilt daw kasi yung anak mo hindi mo makontrol, right? Kasi 'pag anak mo parang it's, nature nila na parang 'pag parents nila medyo resistant sila. Kasi parent. Kasi gano'n talaga yung tingin nila during those, adolescent. Tapos tapos love na love daw ako nung mga bata dun sa church. Parang nagkakaroon ng misalignment, sabi ni husband. Pero ang sagot ko dun, umaasa ako na yung pagmamahal at binibigay ko dun sa mga anak-anakan namin,
sana meron ding parents na makakausap ang anak eventually na nangangailangan siya ng tulong at good karma yung babalik. Kumbaga Na reciprocate. na-o-open din yung mga anak, nakikita nila, yung mga anak mo, makikita nila yung ginagawa mo. So, na-instill sa kanila na, pwede rin pala akong, makipag-usap sa ibang counselors or kung sino Oo. man sa Yeah. elders, Mhm. di Oo. ba? So, Yung gan yung ginagawa mo, nakaka-apekto siya in a way na mabuti. domino effect. Oo. Oo. Yeah. Yes. Yun lang. Yan. Yeah, So, oo. yeah. Mhm. Actually, ito, kaya tayo nagpo-podcast ng ganitong session sa napakaganda na mabalik yung reading, yung physical reading sa panahon ngayon. Kasi lahat halos social media na lang, garbage in, garbage out, di ba? Hindi mo alam kasi kung tama or mali yung nababasa ng anak mo. At ang mga And anak ko that's the doon. reason. And that's the reason ba't ako bili ng books. Kahit hindi ako ganung wide reader noon. Just to introduce sa mga anak ko. Kasi iba kapag nasa shelves, nakakaganang magbasa. Mhm. Para pag nainip, matry nga. Pag na-try, masarap palang magbasa. So, and effective naman siya. Okay, so doon naman sa sa mga Sa books na that had the greatest Somehow impact on nag-impact, you. oo. actually, siyempre katulad ng the usual ng mga bata, hindi naman ako mahilig magbasa. Pero come high school, high school nga ba? Oh my God. Harry Potter. Siguro wala namang hindi nakakakilala kay Harry Potter. So, Yeah. nung lumabas yung libro na yun, siyempre wala akong pambili. Hiraman, alam mo pag sa mga kaklase, pag natapos niyo na yung book 1, yung isa naman, kaya kailangan magbasa ka ng magbasa kasi may susunod pa sa'yo. So, natapos ko yun. Hindi, parang So, sabi ko, ganun na ba ako katanda? High school ba ba? Hindi. pagkaka-college, Hindi, later part na siya. Siguro baka college mo na yon nabasa. College, baka Oo, medyo late na siya na-publish yung book na yun. kasi ano na tayo nun nagtatrabaho na tayo nun yun. So, Mm. nung parang nakakatuwa lang kasi yung pagkasulat niya kasi 'di ba masyadong imaginative na parang dadaling ka dun sa mundo ni Harry Potter. So, natapos ko yun lahat, yung book na yun. Pero syempre, ngayon, iaano ko lang. Syempre, since parang part siya ng aking childhood, na hindi masyadong child, bumili na ako ng yung bagong I-collection ka. Yeah, I have a collection. Actually, mabibigat to, hardbound. Ito yung, kita niyo malaki. Oh my gosh. Parang encyclopedia. Yeah. So, Ang bigat-bigat. yan, ito yung mga bagong edition niya na hanggang book 4 pa lang. Pag mabigat ng isa. Book 4 pa lang. So, pag nakabili kayo ng book 5, malamang, yun, peke yun. Kasi hindi pa lumalabas. So, ganito yung itsura niya. Ganyan ang itsura niya. Tapos, mas illustrative sa loob. Ay, ako. Ayan, si Queen. Pwede Oh, gusto ni Queen yan. Gusto niya yun kasi maraming pictures. Maraming Maraming pictures. picture. So, parang, iba tong si Harry Potter na original, iisipin mo yung mga itsura. Ito, lahat Ah. Pictures. collectible items siya. Kasi, illustrative. Mhm. Maganda yan lalo sa mga kids na nagsa-start pa lang ng reading journey nila. Kasi, syempre, maano sila, makakatch yung attention nila dahil may mga pictures. Yeah. Agree. So, ganyan siya. So, medyo mabigat siya. O, ganyan siya, mabigat. Oo nga Encyclopedia of Harry Potter. Parang kada page may picture. Oh, meron yan. Kung ano ka ni Harry Potter, parang dapat meron ka nito. Hindi ba parang saya? Saya lang na meron ka. Kaso, Hindi, kasi parang love ko na rin naman ang Harry Potter, pero parang ayoko na siya ulit basahin. Sobrang haba na. pero ang counterpart ni Harry Potter na yung Rick Riordan, kung naririnig niyo, parang ganun naman din siya. Ibang Yeah. fictional world. So, tapos marami na lumabas sa mga side ni Harry Potter. Yung mga behind the scene.
Gusto ko ang Dobby. Ayan. Yes. Si Ganito Dobby. maliit lang. Alam mo yung naalala ko nun sa long table, 'di ba may nagpapahiram nung book ng isa nating office Si mate. Ka. Tapos pag time mo na, so nung minsan parang time ko na ako yung mabasa, tapos parang ilang days yun, ilang nights na, alam mo yon, Hindi pa. talagang puyat-puyat ka. Ah. Tapos kinabukasan, soli ko na. Aba, ito na si Mutia. Nagtatanong, na ano mo yung yung ganitong scene, yung ganitong ganyan. Sabi ko, hala, maalala ko ba yung lahat? Siya naalala niya lahat. Ganon siya sabi ko, mabilisan nga yung yung pagbasa kasi nga, para sa akin, pressured yun na ilang araw lang siya dapat sa'yo. So, may mga pahayip-hapyaw lang ako na binabasa. So, Ganyan. nagbabasa Pero ka sa book hindi diet. ko alam na, sabi ko, oh my gosh, hindi ako handa. Quiz na naman ako nito ni Muti. May book review. Oy, Mga sige, review. akala May scene review. Scene reaction. Anong reaction mo sa ganito? Sabi ko, ano nga nangyari doon? Parang hindi ko nabasa. si, Alam si mo Bey na, kanina, may binabasa siya na may mga question sa ilalim. Ikaw, Celine, walang question sa ilalim si Harry Potter. Pero tatanungin ka Pero naman. may question si Mutia. Hindi naman siya, no? Pressure na pressure ka naman. Parehong book number ba yung binasa namin? So parang feeling ko, kailangan kong basahin ulit. Parang na-miss ko lahat yung mga sinasabi. Pero kasi naman, puwedeng isa lang naman yung book na binasa niyo. Pero puwede kasing may iba-ibang parts, may ibang tagos sa reader. I mean, puwedeng may iba-ibang part na mas nare-recall or mas yun yung mas, naka-relate yung reader. ano, Pero ito si Mutia, ah, ano talaga, Harry Potter fanatic talaga yan kasi pwede mo pa siya i-quiz. Feeling ko pwede ka sumali sa quiz bee. oh, yun. Tapos, ang next, ito nang medyo itong later part niya. Nung nag-ipon-ipon na nga ako ng libro, sabi ko, ano kaya magandang basahin? Na ano lang, yung parang mabilisan lang. Kasi syempre, dami na nating concerns, diba? So, ito, The Secret Garden kay Frances Hodgson Burnett. Hindi ko alam kung tama big. So, siya yan. So, classic. Yan ba yung classic? Oo. Yes, classic siya. Ayan, so, ito, yung The Secret Garden, unabridged to. Meaning, ito yung sulat ng original na author. Hindi siya salin sulat. So, ang kagandahan nun, pag binasa mo to, for example, sa first page pa lang, i-describe lang naman ng author na nakatayo siya sa poste, na may ilaw, at merong ibon. As in, mai-imagine mo talaga na nakatayo ka dun sa poste na yun. As in, ang gaganda ng mga words na gagamitin para lang sabihin na nakatayo ka sa may poste. Pero lahat, pati skies, pati yung ng tunog ng ibon, sasabihin niya. So, masyado siyang paggaganahin talaga niya yung imagination mo. Kung nasaan ka, dadaling ka niya agad talaga dun sa libro. Unlike pag yung, opinion ko lang. Kapag translated na, easier to understand. Pero parang yung creativity ng author, nandun pa rin sa original. So yun daw, sa binasa ko to, kasi medyo maliit lang naman, nanay ko lang. Hindi pa sure. Tapos ang nakakatuwa, ito yung feeling ng parang dun sa Harry Potter. Yung pagkatapos mo ng isang chapter, gusto mo pa ng isang chapter. Yung parang pag nanonood din ng Netflix, kapag series, kahit puyat ka na, isa pa. Nagulat din ako na ganun yung pakiramdam ko dito. Na gusto ko siyang tapusin kung pwede ko na siyang tapusin. Kasi despite na marami na tayong napanood na telenovela, movies, books na nabasa, hindi mo mahulaan yung dulo.
kaya nakakatuwa. Sabi ko, "Ay, ang galing, nakakatuwa." Kaya nire-recommend ko 'to para sa mga, beginner na gustong magbasa. Tapos dahil nga nagustuhan ko 'to, parang gusto ko na lahat lagi, classic. So, for the sake nila nung mga anak ko, bumili ako na yung actually marami akong mga books na parang treasury. So kung napansin niyo, Mm. yung unang pa lang, eto, yung The Count of Monte Cristo. Yan, ang ganda. Grabe, sobrang ganda. Yan. So, dahil nga pang children siya, siyempre mabilisan yung story. Hindi siya full. Parang nabibitin Mhm. ako. Actually, nabitin din si anak. Kasi, parang, ano na yun? Parang kasi nga, siyempre, pinaikli, di ba? Pero kung Mhm. bata pa talaga, okay lang. So, siyempre, hindi kami nagpatinag. Bili ako ng ganito, yung original. Ito si The Count of Monte Cristo. Yeah. Mhm. So, medyo makapal siya. Pero, Oo. siya si Alexandre Dumas. Dumas. Siya rin ang author. Ito, narinig niyo siguro to. The Three Musketeers. Siya rin yan. Yes. Yes. Ah, so, Meron talaga, pa siya isa, The Man in the Iron Mask. yes. So, nakakatuwa pag binasa mo. Parang, wow, ang galing ng imahinasyon nitong author na to. Grabe, Mm. parang nakakamangha kasi ang galing. Saan niya nakahalungkat yung ano na yon, yung mga kwento niya. Pero, ang sabi, parang somehow, mga based sa real Based kasi stories. siya sa ano, 'di ba? Parang yung nangyayari History. sa history o sa kanila. So, yun. So, more on classic. Kung nag-start ka pa lang sa pagbabasa, para hindi ka maumay, yung parang hindi pa tapos, children's classic na maliliit. Para lang, Oo. Alam mo, magkaroon ka. feeling ko lang, si Queen, pupunta yun sa bookstore bukas, tapos bibili ng ganyan. Kasi sabi, uy, Nakita nakita ko ko yung Oo. yung Harry Potter, marami na siyang picture. uy, ang daming pictures. Tapos feeling siya nun, nafi-feel ko. May mga books na swak sa personality natin. So, Mm. kailangan mo Mhm, mhm. hanapin, kailangan mag-try ka muna na Yes. magbasa. Tapos, yung Oo. parang, yung katulad ni kay Bey, yung mga iiyak ka talaga. Yun yung mga iniiwasan ko kung alam ko na nade-depress ako, yung parang ayoko ng dagdagan. So, parang malungkot na nga ako tapos iiyak pa ako. So, may mga gano'n na parang yung may mga books na nagsuswak sa'yo na kay Queen, nagsuswak sa kanya na gusto niya may mga Pero, drawings, may mga Mhm, pictures. mhm. Tapos kay Mutya kailangan unabridged na talaga namang Old English na talagang Mm. quiz ka pa niyan 'pag nagbasa kayo ng parehong book, naku. actually, yung, yung kay Bay, yun yung term doon is may mga trigger warning. So, pag ang tao is may depression, may Oo. suicidal something, wag na wag magbabasa nun. Kaya usually, ang mga libro, merong mga, mga synopsis sa likod or may mga warning talaga Oo. na if you're ganitong klase ng tao, wag ka nang magbasa. Nito. Kasi Talaga, si Bey oo, kasi parang kasi, mga inaano niya na ay ang dami niya natutunan tapos tuwang-tuwa siya sa gano'n. Tapos, pagdating sa'kin, "Walang hiya ka." Ba't sa'kin pinabasa 'yan? So, parang gano'n yung reaksyon ko na So, kaya pala pag may sasabihin ko sa'yo, ang librong ito ay rated SPG. Striktong patnubay ng gano'n. at gabay ng mga May magulang. trigger warning. So, dapat pala may Yes. gano'n. Sorry, yung naalala ko tuloy yung The Purpose-Driven Life. Nun Kaya ako sa ibang trabaho nun, after nung sa long table. Pero may nagpahiram sa'kin na kasi gano'n din, parang si Bey din siya na, "Ito may inspire kang" oo, inspiring naman siya. Pero iba yung epekto sa'kin, na-depress ako. Tapos parang kinwestiyon ko na lahat yung sabi ko, "Wala na pa talaga akong pag-asa." Kasi lahat ng sinasabi dun parang, "Ay hindi ako puwede diyan. Ay hindi ako puwede diyan. Ay hindi ako puwede diyan."
So, sabi ko nga, "Oh my gosh, wala nga kasing trigger warning." Tama ka, Mutian. Wala. Lalo So, na parang yung libro na Lovely Bones. Ano? Napakaganda daw nun. Lovely Bones, buto. Lovely Bones yung Ayan nga, naging movie siya, di ba? Naging movie din siya. Sobrang touching. Pero kung Oo. pero kung ikaw nga ay yung may depression, may blah blah blah, wag mo nang simulan. Kasi sa simula masyadong tragic. Masyado siyang Hindi, pero napanood ko yung heartbreaking. nun. Nakayanan ko yung yung movie. Hanggang Movie. ito. Pero malamang Mm. nga hindi ko makakayanan yung Yung book. yung Iba kasi ano. kapag Siyempre, nagbabasa ka. Kasi Yeah. ano yun, ano ka eh, wala kang ang kasama mo talaga yung book. Mhm. Napupunta ka dun sa ano. Siyempre, di ba, parang bili ako ng bili ng books na kung ano-ano. Pero may nakita ako na book na ito. Good. If, Ayaw ni Celine yan. Ay, okay hindi. to. Alam mo, sabihin nyo na sa akin kung merong masyadong nakakaiyak. Tapos kung may malamang matitrigger na ako. Title Hindi. pa lang. Ah, Like, graphic novel. Yan. graphic. Cafe. Ay, gusto yan ni Queen. Pwede. Pwede. So parang, yun nga, nakokonsensya ako na bumibili ako ng kung ano-anong books. Pero pagdating sa ganito, parang, bakit di ako bibili? So parang Mhm. naisip ko, binili ko talaga siya. Parang, ito yung bedtime story namin. So kasi, makaka-relate yung mga bata na parang nagkikwento lang ako. Tapos, Bible story din naman. Tsaka yung simpleng ano lang to hindi yung, kumaga parang pambata din talaga para maintindihan yung Mm. Bible. Yan, maganda siya. Hindi, pero kasi ang ganda no na sabay pa rin kayo nagbabasa o binabasahan mo pa rin sila. Yes. Kahit Parang na ano lang, kahit na third parang pass na sila dun sa age na gano'n. Mm. That's may nice. makukuha every night, isang chapter. Para maganda yung kasi chapter by chapter. Oo, the family that reads together. Yeah. Oh, Tapos magtatapos, Yeah. Family bonding nila. ganda siya. I highly advise. Yeah. Then, next, dahil nga marami akong books dito, may mga books din na parang, Ay, last na actually, yan ha? yeah, last na po. Yung mga yung mga books ko, yung iba hindi ko pa talaga nababasa, pero more on collection. Why? For example, ito, si Richard Osman. Kasi yung age niya, paano ba? Yan. Meron siyang design na facts. Actually, apat na books to. Red, blue, violet, tsaka green. Ang kwento nito, ano lang to, yung parang may mga, kaya siya, parang may mga magkakaibigan na ang hilig magkwentuhan regarding crime. Then, ang nangyari, nagkatotoo yung mga, nila, parang, Ah. pinag-usap. Kaya naging series siya. Pero doon sa apat, Yeah. ito lang yung merong, So, kumbaga, tatas ang value. Gusto ko yung may mga ganyan. Ang pagbabasa ay not necessarily kailangan novel or mga alam mo yun, mga books na made up of mahirap intindihin ng mga words. But it's something na magbibigay sa atin ng entertainment, magbibigay sa atin ng information, or makakatulong lang sa atin para mag-pass ng time. So, ang book or kung anything na binabasa natin, depends din dun sa personality natin, dun sa magka-catch ng attention natin, at saka parang siguro it's never too late to start reading kasi bukod sa mapapalawak pa yung kaalaman natin kapag nagbabasa tayo ng book, nakakapag-connect tayo dun sa iba-ibang cultures, iba-ibang pananaw sa buhay para mas lalong lumawak yung reach nung ating
kaalaman at saka yung personality, 'di ba? So, tuduktong ko lang. Siguro mas magandang maibalik natin sa kabataan yung pagbabasa ng physical books. Kasi sa mga school ngayon nawawala na ang library. Nakakalungkot. Iba pa rin yung physical books. Hmm. Although kasi yung mga kabataan kasi ngayon medyo dahil nga nasa digital world na sila, mas ano na sila, mas gusto nila yung Kindle. electronic na yung nakikita nila, Kindle, yung mga Mm. gano'n or E-books. ano, oo, mga e-books, mga ano, May ganun na rin. audiobooks, yeah. Audiobooks, Mas yes, gusto yes. na nila yun. Hindi kasi kahit anong ano naman, kahit anong, form, basta nagbabasa pa rin ng book. Kumbaga Yes. Mhm. kung graphic novel na type of visual, kasi Mhm. na-o-open yung ano 'no, na-open ka nga sa ibang ideas. Kasi ang naging danger ang naging danger lang kasi ngayon na, ayan, sa social media, siyempre kasi ang daming fake fake news. Actually kahit, True. minsan nga, hindi ba, kahit hindi nga news, I mean, hindi gano'n ka-reliable lahat yung mga ano, eh. So, ang ano lang siguro, ang dagdag din natin is yung maging careful, alam mo yun? Kung talagang nandoon ang inclination, gumamit ng ayan, audiobook or ano, parang i-ano lang yung mga sources. Kasi ang Yes, hirap din that's ng ano, true. biruin mo, it can influence dun sa mga kuwentuhan natin. Somehow may mga naging impluwensiya sa atin. So just imagine kung alam mo yun, parang may mali ka palang may malaking maling information or ano, 'di ba? Medyo ang laki din ng impact nun sa'yo. Hindi, kaya Yun ang nga papaniwalaan mo kagandahan for the longest time. yung kay Mutya na nagbabasa siya kasama yung mga anak yung buong pamilya. Okay, thank you guys and see you again next episode. And don't forget to subscribe at Long Table Diaries in Spotify. Please do subscribe the Long Table Diaries at YouTube. Please follow us at The Long Table Diaries on Facebook and TikTok. And don't forget, Ang tunay na kaibigan. Nagse-save ng upuan. Bye! The next episode. see ya!